Pasabog ang naging revelasyon ng aktres na si Yen Santos hinggil sa kanyang nagdaang karelasyon na inilarawan niyang draining at controlling. Sa kanyang kauna-unahang YouTube vlog ay sinagot ng aktres ang mga tanong at isyong ibinabato noon pa man sa kanya tungkol sa kanya. Isa sa mga natanong kay Yen ay ang tungkol sa kanyang huling naging relationship. Napakalaking blessing na natapos na yon. Malaking blessing na nagising na ako sa nightmare na yon and I walked away kasi hindi talaga worth it, sagot ni Yen. Hindi raw worth it na pag-aksayahan ng oras at energy ang naturang relasyon dahil sa pagiging manipulative at controlling ng kanyang partner. It wasn't worth wasting my time, energy, sa someone na kinokontrol ka, minamanipulate ka. That kind of life drains you and you lose yourself in the process. Hindi mo gugustuhin talaga yung ganong klasing buhay, kwento pa ni Yen. Aniya, ang pagkamulat niya sa katotohan, ang lakas ng loob na talikuran ang naturang relasyon at pagpili sa sarili ay isa sa mga maituturing niyang mahalagang desisyon sa buhay. Sabi pa ni Yen, "The person I met at the beginning, that wasn't really him. The one I saw at the end, yun talaga siya." Siyempre sa una, hindi naman yan magpapakilala ng totoong pagkatao nila eh. Gagawin nila lahat para makuha yung loob mo tapos kapag nakuha na yung loob mo, unti-unti na yan. Doon nalalabas yung totoong pagkatao nila. Aminado rin si Yen na maraming nasaktan at nasagasaan nang piliin niya itong mahalin. Ang mahalaga, tapos na, and mas maayos ang takbo ng buhay ngayon, sabi pa ng aktres. Humingi rin ng tawad ang aktres sa mga taong nasaktan sa mali niyang desisyon sa buhay. Para po doon sa mga taong nasaktan ko noong mga panahon na, yon, I am so sorry. Wala po akong excuse doon. Mali po talaga ako. Nagkamali po ako. Hinging sorry ni Yen. Kaya naman pala isipan sa mga netizens kung sino nga ba ang tinutukoy ng aktres sa kanyang pahayag dahil wala naman itong binanggit na pangalan. Ngunit marami rin ang nagsasabi na baka ito ang kapuso aktor na si Paulo Contis na huling napabalitang karelasyon ni Yen. Alam mo, wala akong inaasahan na anumang salita na magmumula kay Paulo Contis. As always, mula naman po noon hanggang ngayon, marespeto siya sa kanyang mga nagiging karelasyon. Maaring may gusto siyang sabihin, pero isinasawalang kibo na lang niya, sinasarili na lang niya. Ito kasing si Yen Santos, sinabi niya sa kanyang vlog, yung bago niyang vlog, unang sultada ng vlog niya, yung last relationship niya, hindi binanggit ang pangalan, pero sino ba yon? Natural, si Paulo Contis yon, di ba? Hindi mo pa pinangalanan, nagtago ka pa sa saya ng lelang mo, di ba? Kaya niya hindi pinangalanan na para lahat tayo, alam mo, curious at para tumas ang views. Alam mo, anong pangalan ang gusto mong sabihin namin, yung mga alam naming iba? Di ba? Ito, yun ang nakakaloka. Ano niya to eh, opinion niya to at hindi tayo ang nasa kanyang kalagayan. Yung sinabi niya na nakakatuwa daw, dahil ngayon daw, ano na raw ang kanyang buhay, hayahay na, at ngayon pa lang siya nakakahinga na maluwag dahil nakatakas na siya sa isang bangungot na relasyon. So, sana man lang panaginip yan, kaya sabi ng mga netizens, hoy Yen, panaginip yan, hindi bangungot yan, matapos kang magpakaligaya, tapos gaganyanin mo yung ex mo, di ba Romel? Oo, di ba nakita mo? Sa kanya nagsimula naman yung mga ganyan eh. Eh di binebrealtaan siya ng mga nakabasa at nakapanood sa mga sinasabi niya ngayon. Ano ngayon ang paliwanag na ngayon yan? Pero ano yan, style yan, engagement kasi yan eh. Alam mo yun? Di ba kaya nakita mo? Gusto niya yun. Isinakripisyo niya ang kanyang katahimikan at katahimikan din ni Paulo para sa views. Di ba? Yun, tama yun, oo. Tapos meron siyang sinabi na gusto kong kontrahin. Pag sa umpisa pa lang daw, yung karelasyon mo, ino-overwhelm ka na sa pagmamahal. Red flag daw yun. Hindi raw totoo yun. Yan, ano ang gusto mong karelasyon? Yung sa umpisa pa lang sinasabi siya yung, alam mo, hindi naman kita mahal eh. Gagamitin lang kita. Gusto mo ba yun? Parang baligtad, di ba?
Hindi ba't yung Oo. pagmamalang habol natin kaya tayo nakikipagrelasyon? Puso sa puso ang nag-uusap. Red flag daw yun. Dapat daw matuto tayo. Kasi nga naman, best foot forward ang mga lalaki. Puro maganda sa una. Pero sa kalaunan, makikita mo yung tunay na kulay. Pero, red flag kapag ka doon sa umpisa pa lang, sinasabi ng mahal na mahal ka. Sa susunod na lalaki na manliligaw o makakarelasyon niyan, umpisahan nyo na kagad, umpisa pa lang, Oo. unang araw pa lang. Alam mo, hindi naman kita talaga mahal eh. Naseksihan lang ako sa'yo. Gusto mo Para ganun hindi red ba? flag. Oo, Di ba? ang Para hindi pangit. red flag. Ang pangit ng Ay. mga kadahilanan. Mm. Kasi pag mahal mo, kaya nga kayo di ba? Nagkaroon ng relasyon kasi may pagmamahal. Yun yung Kaya ka nga pumasok sa relasyon, alam mong mahal ka eh, di ba? Yeah. Totoo. Sabi ni Ching Bautista Silverio, nasa huli ang pagsisisi. Actually, Yen gave LJ a big favor. Kung hindi siya pumasok sa eksena, di wala sana si LJ sa isang masayang relasyon ngayon. Karma is real. Sabi ni Ching Bautista Silverio, yun yung sinasabi ko, na wala tayo sa sitwasyon ni Yen. Siya lang ang nakakaalam ng kung ano ang kanyang naranasan, di ba? Oo. Sino ba pumatol doon sa sinasabi mong ex mo, di ba ikaw? Enjoy ka naman at kilig na kilig ka pa nga, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, nightmare. Ewan ko sa'yo, baka nauntong ka lang dahil siguro panay ang abunar mo. Charot. Abunar. Puro abunado daw, sabi. Ay, nako, nakakaloka. Oo. Ayan, hindi nga tinrato ng tama yung una at pangalawa, ikaw pa kaya dapat sa'yo hambalusin ng tungkol ni Moses. Sabi Nagalit na si naman Moses. tinawag mo nightmare. Ano to? Nakipagrelasyon ka? Bumili ka lang ng bangungot? Hindi tama yan. Sana manahimik ka na lang, di ba? Okay. Nay, ex, sabi ni Miss Nags. Di ba hindi naman sila umamin na sila kahit may pictures ng ebidensya. Style mo yan, bulok. Sabi ni Miss Nags, tama. Hindi naman talaga umamin, di ba? Hanggang maghiwalay. Correct. Di ba? Go. Kung ba ngayon ka lang nagising, sa'yo nagrelasyon kay Paolo, tumahimik ka na lang yeng. Papansin ka lang. Sabi ba naman ni Tita Nene Olantay? Okay.